Narinig ni Badiday na pinag-uusapan nina Dolly at Erna ang anak niyang si Marjorie, kaya agad niya silang tinanong kung ano ang totoo at kung nasaan si Marjorie. Ayon kay Erna, minsan daw ay nawawala si Marjorie tuwing lunch break sa kanilang paaralan, at may nagchat pa nga kay Erna na nililigawan daw si Marjorie ng isang lalaki sa ibang section. Pinayuhan daw niya si Marjorie na iwasan ang ganoong bagay dahil bawal ito sa mga patakaran ng PB team. Ngunit imbes na makinig, nagalit daw si Marjorie at naging mainit ang ulo sa kanya. Nagtanong si Badiday kung totoo ba ang mga sinasabi ni Erna o baka gawa-gawa lang nila. Ngunit nanindigan si Erna na totoo ang kanyang sinabi. Ayon naman kay Kuya Toy, mas mabuting kausapin na lang si Marjorie para marinig ang panig niya. Ngunit umapila si Dolly na huwag muna siyang tawagin, dahil baka lalo lang silang mag-away. Inamin ni Dolly na nasabi ni Marjorie ang ilang masakit na salita sa kanya, marahil dahil narinig nitong pinagtsismisan siya ng dalawa. Sa gitna ng usapan, ipinaalala ni Badiday na sana hindi pinaghihiwalay sa paaralan sina Marjorie at Erna, lalo't bago pa lang sila sa lugar. Nag-alala siya na baka maimpluwensyahan si Marjorie at mapariwara. Wala pa raw tiyak na pagkakakilanlan kung sino ang lalaki, ngunit posibleng kaklase o schoolmate lang ito. Nababahala si Kuya Toy sa posibilidad na baka matulad ito sa ibang istorya ng pag-ibig na nauuwi sa paglayas o mas malala. Dagdag pa ni Badiday, kung malaman nila Tita PB Love at Sir Paul ang tungkol sa isyong ito, posibleng matanggal si Marjorie bilang PB scholar. Kaya napakahalaga na maagapan ito. Habang pinag-uusapan si Marjorie, biglang dumating si Irene at nagsabing nakausap na niya si Marjorie. Ayon kay Irene, hindi pa raw sinasagot ni Marjorie ang lalaki at iniiwasan pa nga ito dahil alam niyang hindi pa siya dapat pumasok sa ganitong sitwasyon. Bata pa si Marjorie, 16 years old pa lamang, at ang lalaki ay 17 years old. Ipinaliwanag ni Irene na ayaw talaga niya sa ideya ng boyfriend-boyfriend habang nag-aaral, lalo na't parang apo na rin ang turing niya kay Marjorie. Pinagalitan niya ito ng masinsinan dahil nasaktan siya sa mga narinig niyang tsismis mula kina Dolly at Erna. Umiyak si Marjorie habang nagsasabi na hindi totoo ang mga ibinibintang sa kanya. Ayon sa kanya, may nanligaw man, pero hindi niya ito sinagot, at nilalayuan na niya ito. Sa usapan nila sa kwarto, mariing pinayo ni Badiday na isipin ni Marjorie ang kanyang kinabukasan. Wala pa sa tamang panahon para pumasok sa relasyon. Ipinaalala niya ang mga sakripisyo ni Tita PB Love at Sir Paul, at kung gaano kahalaga ang tiwalang ibinigay sa kanila bilang scholars. Maging si Kuya Toy ay nagpayo na maraming scholars na ang natanggal dahil sa ganitong issue, nag-boyfriend ng patago, nagsinungaling, at sa huli ay nabisto rin. Sa damdaming nanay, hindi napigilan ni Badiday na mapalakas ang boses habang tinatanong ang anak kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Sagot ni Marjorie, gusto lang talaga niyang mag-aral, at wala siyang ginagawang masama. Ngunit bilang ina, binalaan siya ni Badiday na kung muling makarinig siya ng tsismis, ititigil niya sa pag-aaral ang anak at pauuwiin sa Davao. Sayang daw ang suporta ni Tita PB Love kung mauuwi lang sa ganito. Patuloy ang payo ni Badiday, gamit ang kanilang tribang wika, upang lalong maunawaan ni Marjorie ang bigat ng sitwasyon. Ipinaalala niya ang kahirapang pinanggalingan nila, at kung gaano kahirap pagsabayin ang pag-aaral at ang relasyon. Mas mainam na tutukan muna ang edukasyon, lalo na't mahirap ang kursong kinuha ni Marjorie. Nasa maayos silang tirahan, may pagkain, at may allowance, kaya sana ay suklian ito ng pagsisikap sa pag-aaral. Nagdesisyon sila Badiday at Kuya Toy na puntahan ang lalaki sa paaralan upang kausapin at ipaliwanag na hindi pa ito ang tamang panahon para sa relasyon. Ngunit tumanggi si Marjorie na ituro ang lalaki dahil nasa ibang section daw ito. Kaya't napag-isipan nilang tanungin ang isang kaibigan nina Erna at Marjorie na maaaring may alam. Bagamat may hinanakit si Marjorie sa mga sinabi ni Erna, pinilit nilang ipaunawa sa kanya na concern lang si Erna at gusto lang niyang mapabuti si Marjorie. Sa huli, tinanong ni Badiday kung naintindihan ni Marjorie ang lahat ng sinabi nila. Tumango si Marjorie at sinabing naunawaan niya. Ngunit nananatiling problema kung paano makikilala ang lalaki, dahil ni Erna mismo ay hindi rin daw tiyak. Kaya't lalong lumalim ang pag-aalala ni Kuya Toy. Mas makabubuti nga raw na alamin sa iba pang kakilala kung sino talaga ang lalaki.
Kung totoo man ang tungkol kina Marjorie at sa lalaking nanliligaw sa kanya, malinaw na ito ay isang pagkakamaling kailangang itama habang maaga. Hindi ito ang panahon para sa mga ganyang bagay, bata pa sila, at higit sa lahat, nag-aaral pa. Bilang TV scholar, may responsibilidad si Marjorie na pahalagahan ang tiwala ng mga taong tumulong sa kanya, lalo na si Tita PB Love, na buong puso ang suporta upang siya'y makapagtapos at maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Ang pagtigil sa pag-aaral dahil lamang sa maagang pag-aasawa ay kadalasang nauuwi sa mas mahirap na buhay. Sayang ang pagkakataon. Sayang ang sakripisyo ng mga taong nagmahal at nagmalasakit. Lubos ang pasasalamat kay Erna, na bagamat maaaring masaktan o mapag-initan, pinili pa ring ituwid ang mali at isumbong ito sa ina ni Marjorie. Ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging kaibigan, ang hindi pagkonsenti, kundi ang pagtulong upang maiwasan ang kapahamakan. Dahil sa kanya, nagkaroon ng pagkakataong maagapan ito bago pa man lumala at masira ang tiwala ni Tita PB Love at Sir Paul, pati na rin ang kinabukasan ni Marjorie. Sana ay makinig si Marjorie sa mga taong nagmamalasakit sa kanya, lalo na sa kanyang ina, si Buddy Day, na walang ibang hangad kundi ang kanyang mabuting kinabukasan. At sana rin ay tumigil na ang lalaking ito sa paglapit kay Marjorie, upang makapag-focus siya sa kanyang pag-aaral, ang tanging susi para makaahon sa hirap at makamit ang tunay na tagumpay. Sa mga ganitong pangyayari, maraming mahahalagang aral ang maaaring matutunan hindi lamang ni Marjorie kundi ng lahat ng kabataan na may parehong sitwasyon. Una sa lahat, ang tiwala ay isang kayamanang hindi basta-basta ibinibigay at kapag nasira, mahirap na itong maibalik. Bilang scholar ng PB team, tungkulin ni Marjorie na pahalagahan ang tiwalang ibinigay ni na Tita PB Love at Sir Paul sa kanya. Ang simpleng pagsuway sa patakaran ay maaaring humantong sa pagkawala ng mga oportunidad na minsan lang dumating sa buhay. Mahalaga ring matutunan na may tamang panahon para sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-ibig. Ang kabataan ay para sa pag-aaral, paghubog ng karakter, at pag-abot ng mga pangarap. Kung uunahin ang relasyon kaysa edukasyon, maaaring mauwi ito sa mas mahirap na buhay sa hinaharap. Hindi rin lahat ng nagmamalasakit ay kaaway. Ang mga magulang at tagapayo tulad ni Buddy Day, Irene, at Kuya Toy ay nagbibigay ng payo hindi para kontrolin kundi para protektahan. Ang kanilang pag-aalala ay tanda ng tunay na pagmamahal. Ipinakita rin sa pangyayaring ito na ang isang tunay na kaibigan, tulad ni Erna, ay hindi natatakot magsabi ng totoo kahit masakit. Ang hindi pagkonsinti sa mali ay anyo ng pagmamalasakit. Mas mabuting maagapan ang isang pagkakamali kaysa hayaan itong lumala. Higit sa lahat, dapat nating tandaan na bawat desisyon ay may kaakibat na kahihinatnan. Ang maliliit na kilos, gaya ng paglabas sa school o pakikipaglapit sa hindi tamang tao, ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Ang mga karanasang tulad nito ay hindi dahilan upang mawalan ng pag-asa, kundi oportunidad para matuto, magbago, at magsimulang muli. Sa huli, ang susi ay pakikinig, pagrespeto sa mga taong nagmamalasakit, at ang pagpili ng tamang landas para sa mas maliwanag na kinabukasan.